Yellow alert sa sektor ng enerhiya ngayong buwan ng Abril at Mayo, ating pag-uusapan kasama si Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. ASEC, magandang tanghali po. ADD John, Miss Ninya, lalong-lalo na po sa inyong mga taga-subaybay at taga-sunod. Isang magandang tanghali po sa bagong Pilipinas ngayon. Maraming salamat for joining us here in our program. Una po sa lahat, base sa inyong monitoring, kamusta po ngayon ang kapasidad ng ating power plants mula sa matinding init ng dulot ng El Nino phenomenon sa bansa? Alam niyo po, syempre yung ating mga kababayan ay kinakabahan kung magiging regular pa ba ang supply ng ating kuryente given yung matinding init na nararanasan sa buong bansa. Maraming salamat po, Idil. Alam po natin na yun nga, kinakabahan ng ating mga konsumidor ng kuryente kung ano ang pwedeng mangyari, lalong-lalo na po ngayong panahon ng summer at meron pa tayong El Nino. Pero sa kasalukuyan po, sa aming po mga monitoring and assessment, wala pa po tayong nakikitang kakulangan sa supply ng kuryente. At yung pong ating demand ay hindi pa po umaakyat doon sa ating projected peak demand po ngayong taon na ito. Meron pa po tayong gap na humigit kumulang 2,000 megawatts sa Luzon. Sa Visayas and Mindanao naman po, around from 200 to 500 megawatts po yung kakulangan doon sa ating estimated peak demands po sa ngayong taong ito. Base po sa pahayag ng Energy Department kamakailan, posibleng makaranas ng yellow alert status ang Luzon grid ngayong buwan ng Abril at Mayo. Maaari niyo po bang ipaliwanag ang ibig sabihin nito? Maraming salamat po, Ms. Tia. Ang ibig lang pong sabihin yan, sa atin pong mga simulation ng power outlet na tinitingnan natin, meron pong mga sitwasyon na pwede pong mangyari yung magkaroon tayo ng yellow alert. Ano po yung mga parameters na yon? Kung sukdulan pong marating natin ng mas maaga, yung pong tinatawag nga nating peak demand. Dahil po inaasahan natin ito sa huling parte pa ng Mayo o sa umpisa ng Hunyo. Kung mangyari na po ito ngayong Abril at may kakulangan po tayo ng supply ng kuryente, maaari nga pong magkaroon ng yellow alert. Pangalawa po, tinitingnan po natin ano po ba yung average na tinatawag nating unplanned na outages ng mga planta sa buong taon. Sinasama po natin yan sa ating simulation. Tinitingnan po natin ano naman ang kumpara niyan sa actual. Sumusobra pa o lumalagpas sila doon sa ating estimate. Yan po yung pangalawang parameters na tinitingnan natin. Pangatlo po, ang tinitingnan naman natin is makakapasok ba at makakapag-generate ng additional capacity ang mga bagong planta na inaasahan natin o magko-commission ngayong panahon ng tag-init. Nandun ba ang mga linya at available na ba sila para ikabit sa ating grid system? At so far po, lahat pong yan ay nararating natin pagdating po doon sa mga committed power projects na meron tayo. Kaya wala po tayong pangamba na magkukulang po either po yung ating supply ng kuryente o yung ating tinatawag na reserve. Okay, maganda po yan, ASEC, kasi nabanggit nyo na wala tayong pangamba. Malaking bagay po yan. Ano? Kasi nga, ang sabi po ninyo, meron pa tayong 2,000 megawatts na gap. No? Ibig sabihin, meron pa tayong pwedeng magamit na 2,000 megawatts dito sa paparating na 2 buwan in excess dun sa ginagamit ng ating mga customers or mga konsumidores. So, I'm just worried, ASEC, about Visayas and Mindanao. Kasi meron lang po tayong excess doon na 200 to 500 megawatts at alam naman po natin yung nangyari sa Iloilo, no? Because also of the problem of yung interconnection ng ating grid, no? So ano naman po ang ating nakikitang possible scenarios sa Visayas and Mindanao? Salamat po ulit, ADG dyan, no? Unahin ko na po yung sa Mindanao, kung saan may sobra po tayong capacity para sa ating supply. At tayo po ay nagpapasalamat din sa ating mga stakeholders dahil naikabit na po natin ang Mindanao at Visayas. Meron po tayong nakikita ang kakulangan ng supply ng kuryente sa Visayas kung ang mga generation ay manggagaling lamang sa Visayas. Datapwat, alam naman po natin, dati na po tayong merong interconnection galing sa Luzon at dahil nga po nitong buwan ng Enero
naikabit na rin po natin yung tinatawag nating Mindanao-Visayas Interconnection Project, kung saan po may kakayanan po yun na mag-supply ng kuryente sa Visayas galing Mindanao up to 450 megawatts. At sa kasalukuyan po, sa ating pong monitoring, madalas po na nasasagad po natin yung transfer of capacity from Mindanao to Visayas. At supisyente po yan na mabigyan ng supply ang Visayas. Ibahin ko lang po yung sitwasyon ng Panay. Meron po tayong additional na project or interconnection project, yung pong tinatawag nating Cebu-Negros Panay Stage 3 Interconnection Project, kung saan po itataas po or i-enhance natin yung transfer capacity buhat Cebu, dadaan po ng Negros, papunta ng Panay. Dati-rati po, 180 megawatts lang ang transfer capacity buhat sa Cebu hanggang Panay. Ngayon po, umaabot na po ng karagdagang 200 megawatts at ito pong itong nakaraang linggo, inassure po tayo ng ating system operator na available na po lahat ng capacity for transfer from Cebu to Visayas, kung saan po madaragdagan po ng halos doble nung kakayanan po ng supply ng kuryente galing Cebu papunta po ng Negros. Ibig po sabihin nito, meron po tayong karagdagang humigit kumulang 400 megawatts transfer capacity na dahil po sa bagong linya na ginawa po ng ating system operator at transmission network provider. Okay. Sec, sana po ma-deliver ito ng National Grid Corporation of the Philippines. Kasi karamihan ng trabahong ito, as you mentioned, ay trabaho ng ating operator, which is NGCP. Ngayon po, kanina, nabanggit niyo po na may mga bagong planta tayo na you said mag-online sa panahon na ito. So kami po ay curious dyan kasi malaking tulong po ito, no? Additional capacity. So ano-ano po itong mga bagong planta na marami po ito, no? Ang karamihan po nito ay nasa Luzon. Ito po ay kombinasyon ng mga conventional power plant. Meron po tayong nakikita na coal plant na papasok na around 150 megawatts. Ngunit karamihan po rito sa mga projects natin ay mga renewable energy projects. Ito po yung mga solar projects, solar energy projects, mga biomass projects, at meron po mga ilan-ilan tayo na hydropower projects din. Dahil po rito, nakikita natin na humigit kumulang po ay magkakaroon tayo ng more than 300 megawatts po na karagdagan sa ating supply ng kuryente. Ngayon pong panahon ng summer, papasok yung mga planta na yan. Kung saan naman po, tayo po ay patuloy ang ugnayan sa ating system operator din na sana po yung linya ay available at lahat po ng issues and concern para sa ating pong mga interconnection projects ay tinutulungan po natin ang ating pong NGCP. Ayan, so sana nga po ay walang aberya yan. No? Walang, sabi nila, pag may isa raw nasira, parang lahat daw yun hindi gagana eh. For example daw, dun sa mga wind farm, mga windmill. Tama po ba? Pag may isang nasira, hindi nagagana lahat? Hindi naman po ganoon ang sitwasyon. Maari po ang ibig sabihin kapag nga po yung interconnection. Pero kung sa isang project lang po, kung meron pong hindi naasahang pagkakataon, sabihin po natin sa isang wind farm, mayroon pong isang wind tower na hindi gumana, yung po namang ibang mga towers ay hindi apektado. Ganon din po sa ating mga solar facilities, no? Doon po sa mga solar power projects natin, alam niyo po meron tayong tinatawag na converter system, no? Kung saan-saan po magkakakabit yan. Kung isang linya lang po ang masira, yun lang po ang pwedeng maapektuhan at hindi naman lahat kagad. Alright, mabuting balita po yan. At ito pa, isang magandang balita mula po sa Pag-asa dahil humihina nga daw po ang epekto ng El Nino sa bansa. Gaano po kalaking tulong ito sa supply ng kuryente sa bansa sakaling magtuloy-tuloy po ang paghina ng El Nino? Maraming salamat po at isa nga pong magandang senyales yan para sa atin. Dahil ang ibig pong sabihin lang yan, yung pong ating mga hydropower plants na sa ngayon ay nakahinto. Sila lang po ang mga planta na pinapayagan natin para maggawa ng kanilang preventive maintenance. Makakabalik po kagad sila kung meron po tayong sapat na tubig
at ito po ay additional capacity. Sa kasalukuyan po ngayon, 2 planta lang po ng hydropower capacities natin ang meron pong kakayanan na mag-supply ng kuryente base sa kanilang installed capacity. Yung pong iba, either naka-preventive maintenance na sila dahil kulang ang tubig, o kaya naman po ay yung tinatawag nating derated or mas mababa po yung kanilang generation kung ikukumpara natin doon sa kanilang installed or yung dependable capacity. So kung mag-umpisa na po ang ulan, karagdagang tubig po yan, at yung pong karagdagang tubig, karagdagang capacity rin natin sa supply. At the same time po, sana po yung pagpasok ng paghina po ng El Nino, meron nga pong pumasok ng ulan kung saan po medyo mapapababa natin ang temperatura. Kasi po, alam natin na habang tumataas po yung ating klima, no, yung temperature natin, nabanggit nga po kanina na baka po tumaas pa yon ngayong summer season. Meron po tayong mga estimates na ginagawa na sana po hindi natin marating nga po yung peak demand natin. At the same time, kung ang ulan po ay makakapagpababa ng temperatura, ibig sabihin po niyan, kabawasan naman po sa ating demand. Okay. Sana po lahat ng mga plano ng ating Department of Energy ay matuloy, no? Yung pag online ng mga power plants natin, yung mga pangako sa atin ng NGCP na maging maayos ang transmission at lahat po ngayon para hindi po tayo magkaproblema sa kuryente, supply ng kuryente sa ngayong summer na ito. Maraming po salamat sa ating kaibigan mula sa Department of Energy, Assistant Secretary Mario Marasigan. Maraming salamat din po at mabuhay po tayong lahat.